Basic lang naman to guys. Laws of exponent lang naman kasi. So number 1, let's say meron tayong a cube times a squared over a. Sana maging sagot? Ang hirap naman. Kung alam mo lang. Joke lang. So magkakaroon tayo dito guys, katulad ng ginawa natin kanina ha. So pag magkaparehas yung bases, i-multiply mo to kasi nagta-times yan eh. So bali magiging a raised to 5 yung numerator mo over a. So kapag divide naman, magma-minus ka naman. Actually mental kaya mo to i-solve. So magiging a raised to 4. Ganun siya ginagawa. Actually, pwede mo na dito bawasan yan. So, pag binawasan mo yung isang exponent na ito, magiging 1 na lang to. Then, yung 3 plus 1, magiging a raised to 4. So, ganun siya ginagawa. So, number 2. Let's say, meron naman tayong mn squared over m raised to negative 2. Ay, ngayon, nag-aaway sila. May pumasok na pusa dito sa bahay. Sinabangan siya ng ibang pusa ako. Wait lang ah, makikismis lang ako guys. Pakala yung pusa namin, ang aswang naming pusa. Pero nagbagong buhay na yung pusa namin eh. Ay hindi pala pusa namin yan. Ano yun eh, nakapunta lang dito tapos kumakain ng mga sisiw. Samahan tayo na ito guys, number 2 na mn squared over m raised to negative 2. Same process na ginawa natin kanina. Actually pwede mo to gawin ganito. Then yung m na sa baba na denominator, iangat mo siya kasi naka-negative exponent. Then, ayun, pwede mo ito i-multiply yung m times m squared. So, magiging m cube. Then, n squared. Pwede yung ganyang form. Pero kung may iba ka, meron ganun. Kanya-kanyang trip yan guys kung paano mo isa-solve ha. So, number 3 tayo. Kasya ba dito number 3? So, let's say meron tayong b cube, then c raised to 4, then naka-squared. So kapag ganito naman yung given, ay thank you, nice mo naman. So meron tayong b cube, then c raised to 4, tas naka-squared. So kapag nakalabas naman siya guys, minumultiply mo naman. So basically, eto, magkakaroon ka ng b, then yung 3 times 2, magiging 6. Then yung c naman, 4 raised times 2, magiging 8. So ito yung magiging sagot mo dyan. Bakit m cube? Ay, kala ko kung sino naman yung sumasagot. Kala ko naman kasi yung nagtatanong. Yung Olympiad pa talaga yung nagtatanong yun, no? Grabe naman si Idol. Naboboring na yata. So next tayo, nag-ghost touch. Number 4. So number 4, so let's say meron naman tayong x raised to negative 3 over y squared, then times raised to negative 5. Gusto niyan mahirap. Ha? Anong sinasabi nito ni you? Hindi ko naiintindihan. Nag-ghost touch. Buti gumagana itong isa. Tagal lang kasi.
Ayun na guys, meron tayong given. So let's say katulad lang ginawa natin dito na. Grabe naman yan. Yeah. So ito guys na x raised to negative 3 times yung naka-raised to negative 5. Bali ganito, pwede mo siyang i-rate ng ganito. So lahat ng nasa numerator denominator mo, i-raise mo siya by negative 5. Or pwede mo siya i-multiply na lang. Basta both sa numerator tsaka sa denominator. So yung negative times negative magiging positive. So magiging x raised to 15 yan. Kasi 3 times 5. Then yung y squared times negative 5 na naka-raise. 2 raised to times negative 5. Magiging y raised to negative 10. So dahil naka-raise to negative 10 to guys, ibig sabihin na sa negative exponent mo sa denominator. So iangat mo siya sa numerator. So magiging raised to 10. Yan siya ginagawa. Kulang yung isang x ya, di mo binilang ng maayos yung nilagay mo. Report. Nag-ghost touch, nakakaasar. Ayun na makisama. So next number 5. So number 5, so let's say meron tayong ab squared divided by d raised to negative 3. Pwede baliktad. Pwede, pero baliktad din sulat. So magkakaroon tayo dito guys ng kapag ganito naman yung form mo, naka ab raised x squared divide d raised to negative 3. So bali pwede mo kasi ito i-rewrite ng ab squared tapos over kasi divide tapos yung d natin naka negative 3. So ibig sabihin itong negative 3 natin, iangat natin siya. So yung magiging final answer mo dyan is ab squared then yung d cube. Ito na yung magiging sagot mo. Gets? Yun. So next, number 6. So sa number 6, let's say meron tayong w raised to 0, then x raised to 5, then raised to negative 1. Sana maging sagot. Pag basics, maraming nanonood eh, no? Pag mahirap, ayaw panoorin eh. Ay, mali. So, try natin. So, basically guys, kung meron, pwede mo muna siya distribute ng trip mo. So, magkakaroon ka ng 0 times negative 1. So, magiging 0 pa rin to. Then, yung x raised to 5 times negative 1 na exponent, magiging x raised to negative 5. So, ibig sabihin, ano ba yung number na raised to 0? So, magiging 1 to, diba? Then, times yung x raised to negative 5 natin. So, dahil naka-raised to negative 5 to guys, bababa natin yan. So, magkaroon tayo ng 1 over x raised to 5. Ano siya ginagawa? Next tayo. So, number 7. So, how about kung meron naman m raised to 4 over n raised to 0. Ang hirap naman nito. So, ibig sabihin guys, apply pa rin yung loss na exponent. So, magkakaroon tayo ng m raised to 4. Yung n raised to 0 guys, magiging 1. So, m raised to 4 divide 1, magiging m raised to 4. Kaya yung sagot natin, gets yun. So, number 8. So, let's say meron naman tayong y raised to negative 4. Then, yung y squared. Tapos, naka-squared.
So, magkakaroon tayo nito guys. So, basically, meron tayong y raised to negative 4. Copy lang muna natin. Then, ito simplify natin yung y squared na naka-squared. So, bali magiging y raised to times 4 din to. So, kapag magkatabi kasi ito guys, di ba multiply yan? Or gusto mo ibaba mo siya, pwede rin. So, big sabihin, pwede mo itong gawin na y raised to negative 4 plus 4. Kasi nagmumultiply tayo ng variables, in-add natin yung exponent. So, ngayon, ano ba yung negative 4 plus 4? That is 0. So, yung y raised to 0, magiging 1. So, number 9. Next, number 9. So, let's say meron tayong p. Tapos, raised to negative 4. Then, meron tayong q squared over p squared. Then, q raised to negative 3. So, kapag ganda naman yung given, ano magiging sagot? So, para hindi ka mahirapan, gayon mo silang positive exponent lahat para mas easy. So, let's say, ganito yung gagawin. So, meron tayong p raised to negative 4. Di baba mo yun? Pwede naman kasing ganun eh. So, copy mo yung p raised to negative 4. Magiging positive 4 sa denominator. Then, yung q squared mo, sa numerator pa rin siya kasi positive yung exponent. Then, yung p squared mo sa baba, p squared pa rin siya. Yung q raised to negative 3 mo, iangat mo yun. Magiging q cube na siya. Ngayon, pag nag-multiply tayo ng same variables, in-add natin yung exponent. So, ibig sabihin, yung numerator, magiging q, 2 plus 3 siya, over yung denominator mo naman na p, magiging 4 plus 2. So, yung 2 plus 3, magiging 5. So, q raised to 5 siya. Then, yung p natin, magiging raised to 6. Pwedeng ganyan yung form na gagawin mo. Sasay pa rin yung paano may isosolve. So, let's say, meron tayong number 10. Like, L times W, then naka-squared. Ang hirap naman. So, meron tayong ganito. Anong sagot? So, bali guys, i-distribute mo lang. Di ba may 1 to na exponent? So, 2 times 1 magiging 2. Yung L natin, yung L, magiging squared siya. Then yung W, magiging squared din. Dahil lang yan. Number 11. So, let's say meron naman tayong y raised to 7. Then naka-cube. Then divided by x raised to 14. So basically guys, ganun pa rin yung gagawin. So magkakaroon tayo ng 7 raised to 3 or times 3. Magkakaroon tayo ng y. Tapos magiging 21. Then yung divide natin sa x raised to 14. So hindi mo to pwede subtract kasi magkaiba sila ng variable. So ito yung sagot mo. So, pwede yung ganyang kahaba, oh. Sige, sulat mo yan niya. Tama yan. So, next tayo, may space pa. Number 12. So, let's say meron tayong a over 2 cube then naka-squared. So, bali guys, magiging, simplify mo muna kung gusto mo. So, yung a natin, pwede pa rin a din yan. Then, itong 2 cube, gawin mo siyang 8. Kasi 2 times 2 times 2 yun. Then, tsaka mo sila squared. So, pag ganito na yung given mo, multiply mo lang sa exponent neto sa numerator. Ganon din sa denominator. So, bali magkakaroon ka dyan ng a squared over yung 8 na naka-squared. So, ngayon, kung meron tayong 8 squared, magiging 64 yon. So, yung magiging final answer natin is a raised to 2 or squared over 64.
So, okay na to.